ngayong tag-ulan na, go na go ka bang maggoto? Then go to Makati! Ang kanilang goto kasi, bigatin! Ang mga sahog, tinapa, tuwalya, tokwa, longganisa, shiitake mushrooms, bagnet, chicken skin, bawang, dahon ng sibuyas, at itlog na maalat. Sa dami ng sangkap, tumitimbang ng 4.5 kilos. Halimaw! Kaya naman ang tawag dito, Goto Monster. Pwede ito ng 6 to 10 servings sa halagang 750 pesos. Kanin pa lang, ulam na. Tsak na mapapa-extra rice ka kahit pa wala nang ihain sa iyong ibang ulam. Pero ang bigating gotong ito, pwede raw mapasayo libre sa pamagitan ng kanilang Goto Monster Challenge. Yung Goto Monster Challenge, isa itong malaking bowl na punong-puno ng toppings. So, meron kaming 10 toppings na nilalagay doon na kailangan ubusin within 45 minutes. Kailangan lang itong maubos sa loob ng 45 minutes. Ang magwawagi sa challenge, magkakamit ng Goto Monster Accessories. Supply ng Goto Special, 1 beses kada buwan. At syempre, ang mapabilang sa kanilang Wall of Fame. Pero sa araw na ito, tatangkain daw agawin ni Brendon ang titulo mula kay Rex. Main reason ng pagsali sa competitive eating is para talaga dun sa mga free food na nakakain ko. Tapos nagagamit ko siya para sa bodybuilding kasi nag-ano din ako bodybuilding. Bilang paghahanda, si Brendon araw-araw nagwo-workout. Para naman daw hindi mabigla sa pagkain ng 4.5 kilos na goto, kumakain siya ng plato-platong pansit canton at umiinom ng 2 litrong tubig. Time starts now. At dumating na nga ang mismong araw ng challenge. Kakainin ko muna yung mga solid, yung mga toppings niya. Siguro matitira din ako ng onte para hindi ako maumay. Pero dahil mainit ang goto, tagaktak ang kanyang pawis. Grabe, dami. Maya-maya pa, tumayo siya, nag-stretching, pinisilpi silang tiyan, huminga ng malalim, at saka bumanat ulit ng kain. Ang resulta, At dahil natapos mo ang Goto Monster Challenge ng 44 minutes at 9 seconds, ito ang panalo mo. Payong, t-shirt, ang ating certificate. Isang libreng Goto Special once a month for a year. pero sa mga mahilig naman sa matatamis, ang kanilang gustong luto ng malagkit, champorado. Si Chef Lynn Carlos, hindi pa nagkakasya sa tamis ng champorado. Nilalagyan pa niya ito ng peanut butter. Kasi anak ko bumili ng isang malaking peanut butter. Sabi ko, paano ko mauubos yung isang malaking peanut butter? May pinution ko siya. Masarap naman pala. Ang mga sangkap, malagkit na bigas, cocoa, tuyo, powdered milk, at syempre, peanut butter. Inilagay ang hinugasang malagkit at pinakuluan. Hinaluan ng cocoa, asukal, at peanut butter. Ang peanut butter champorado, masarap ternuhan ng hinimay na tuyo at tsokolate pa more. Mabenta rin daw ang champorado with gata. Imbes na tubig, kakang gata ang pansabaw. Ang toppings, isdang labahita. Sa La Union, kahit umuulan, masarap pa rin daw kumain ng halo-halo. Lalo pa kung ito'y ipiprito. Imbes na yelo, ang kanilang isinasama, malagkit na kanin. Kaming mga Ilocano, mahilig talaga sa rice. So naisip ko, tag-ulan, syempre hindi ko aasahan na may mag-order ng halo-halo na may yelo. So nag-create ako ng kakaibang halo-halo na mainit. Nagisa ng malagkit na bigas, yung golden brown,
nilagyan ang unang tiga ng gata at gatas ng kalabaw. Nung naluto ang malagkit na bigas, inilatag sa lumpia wrapper kasama ng kamube o pinagsamang ube at kamote, native na saba, bukayo, mais, dinikdik na mountain rice, keso, at saka ito iprinito. Nilagyan ng toppings na kamube, homemade yema, ube ice cream, kupag o sapal ng nyog, at biskwit. At saka nilagyan ng cherry sa ibabaw bago iserve. Masarap siya, halo-halo talaga. Yun nga lang, wala siyang ice. Masarap, perfect for rainy days. Ang sunod naman nating ihahanda, talaga namang kanin pa lang, ulam na. Paella. Si Chef Jaja, kulay asul ang kanyang paella. Actually, influence to ni Miss Nancy Reyes Lumen kasi she came up with an article about blue ternate. So, from that flour, we came up with different kinds of recipe, which is the blue paella. Pinakuluan ang kulay blue na bulaklak ng ternate. Sunod na naggisa ng mga sangkap at pampalasa. Inilagay ang bigas at ang malagkit at saka sinabawan ng pinagkuluan ng blue ternate. Matapos ang 20 minutes, isinunod ang seafood. Naghanda rin si Chef Jaja ng paella negra. Paborito raw kasi ng kanyang pamilya ang adobong pusit, kaya naisipan niyang isama ito sa kanyang paella negra na kinulayan naman gamit ang tinta ng pusit. Ang hahatol sa mga paella ni Chef Jaja, ang mga magigiting nating magsasaka na siyang nagpapakahirap para makakain tayo ng bigas. Tama yan. Lasang paella siya. Masarap. The best. Ay na nakatikim nito. Yummy. Pero kung may paella raw na Pinoy, ito ang tinola paella ng pumanaw ng chef na si Chef Ed Kimson. Natikman ko yan una nung ine-experiment pa lang niya sa vegan kasi meron doon yung governor at si Henny Season, nagkaroon sila ng event at si Ed yung star na chef. At doon nag-experiment. Napakalaking paella yung kanyang ginamit. At bilang pag-alala sa kanyang matalik na kaibigan, si Chef Nancy magluluto ng tinola paella base sa recipe ni Chef Kimson. Naggisa ng sibuyas, bawang at luya sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Iniluto ang bigas gamit ang chicken stock o sabaw ng manok. Nung naluto ang bigas, inihalo ang mga sahog gaya ng manok, Thank you, Ed, ha, sa mga recipe mo. Love kita! kung tayong mga Pilipino may suman, ang mga Chino may nakahawig na pagkain dyan na ginagamitan din ng malagkit at ibinabalot din sa dahon. Ito ang matchang. It's a traditional food in China wherein once a year, sineselebrate sa China, actually almost all over the world. Dito sa Philippines, meron din actually. 5th day of June, halos lahat ng tao kumakain ng matchang. Ang matchang, mas pinapasarap daw ng malagkit na kanin sa sahog nitong hibe, pork humba, chicken adobo, kastanyas, beans, mushrooms. At para mas maging espesyal, meron ding abalone, isang uri ng seafood na mamahalin. Inihulma ang dahon na pakorteng cone at saka isa-isang inilagay ang malagkit o glutinous rice. Nilagyan ng pork humba, chicken adobo. Nilagyan ng beans, mushrooms, kastanyas at ang abalone. At saka tinakpan ulit ng isa pang layer ng malagkit na bigas. So usually, sa isang tali namin ng ganitong matchang, it's 10 pieces. Ibinabad ang matchang sa kumukulong tubig at hinayaang maluto. Pagkatapos ng humigit kumulang 3 oras, handa na!
mas masarap daw itong kainin kasama ng fresh na bawang at ketchup. Ang matchang, simple mang tignan, may malalim daw na kasaysayan. There was one emperor na galing siya, na emperor sa China dati. Parang na-exile siya. Then, dun sa pinag-exile niya, there were like mga fishes na kumakain ng tao. So, they threw this matchang in order to save the emperor. Kanin pa lang, ulam na, kaya huwag magtaka kung kakailanganin mo ng extra rice.